O tay, ang aga nyo naman pong bumangon at nagluto na agad kayo ng almusal. Araw naman po ng linggo ngayon. Dapat nagpapahinga na muna kayo. Pupunta kasi ako sa bahay ni Tia Marisa mo. Meron silang pinapagawa ng malaking cabinet. Kaysa naman sa iba pa nila ipagawa, sa akin na lang. Sayang din naman kasi yung babayad nila sa akin. Ganun po ba? Kaya pala ang aga nyo. Sabay na tayong mag-almusal. Hayaan mo na muna ang mga kapatid mong matulog. Wala namang pasok sa eskwela. Sige po tay, ako na lang din ang magtitimpla ng kape nyo. Siya nga pala. Nabalitaan ko sa iba nating kamag-anak na uuwi daw ang anak ng Tia Marisa mo mula Amerika. Dito yata magse-celebrate ng birthday. Sa isang buwan na po ang birthday ni Ate Sofia. Di malapit na po siyang umuwi. Baka kasama din po niya yung nobyo niyang afam. Oo nga. Kaya din siguro nagpapagawa ng bakod ang tiyahin mo. Mabuti na rin siguro na pabakuran ng bahay nila. Alam niyo naman si Tia Marisa, takot puntahan ng mga tao. Takot puntahan ng mahihirap na tao. Kabisado mo na talaga ang ugali ng tiyahin mo. Ewan ko ba doon kay Marisa? Mula nung magkapera, nagbago na ugali. Mabuti na lang, mabaitan na pangasawa. Marunong makisama sa mga tao. Hindi po siya binago ng pera. Yun po talaga ang ugali ni Tia Marisa. Lumabas lang nang magkapera sila. Swerte nga po niya kay Tio Bernie. May pera na, ubod pa ng bait. Oo nga. Pero dapat hindi pa rin nawawala ang respeto niyong magkakapatid sa tiyahin niyo at sa iba pa nating kamag-anak. Oo naman po tay. Hindi naman po yun mawawala kahit ibang trato sa atin. Kahit na minsan nakakasama na ng loob. 5 taon ng biyudo si Itay. 3 lang kaming magkakapatid. Ang sumunod sa akin na si Jopet ay nasa 2 taon sa koleyo. At ang bunso namang si Nonoy ay nasa high school. Sa construction naman nagtatrabaho si Itay. Hindi na ako nakapagkoleyo noon dahil na rin sa kakulangan sa pera. Mas pinili ko na rin na sumabak sa iba't ibang klase ng trabaho para makatulong sa gastusin at sa mga utang namin. Sa kabila ng hirap na nararanasan namin, hindi kami nawawala ng pag-asa na balang araw. Papabor din sa pamilya namin ng swerte. Nandyan ka na pala, Kuya Fabian. Akala ko hindi ka na darating Tanghali na kasi. Pasensya ka na, Marisa, kung ngayon lang ako, ha? Kumain ka na ba ng almusal? Oo, tapos na. Sumunod ka sa akin, sa taas ka gagawa ng cabinet. Siguro naman hindi ka aabot ng 1 linggo tapos mo nang gawin. Oo naman. Kung ako lang kasi ang masusunod, sa professional ko ipagagawa at hindi sa iyo. Kaya lang mapilit si Bernie. Sa iyo daw ipagawa. Kung wala kang kumpiyansa sa akin, may kakilala naman ako na pwedeng gumawa. Hindi na. Ayoko rin kasing pag-awayan namin ang bagay nito ng asawa ko. Huwag ka mag-alala. Ayusin ko ang trabaho ko para hindi ako mapahiya sa inyong mag-asawa. Mabuti naman. Siya nga pala, ano ang trabaho ngayon ni Demi? Nagtatrabaho siya sa food court sa isang mall. Mabuti naman at nakakatulong na siya sa'yo. Wala pa naman bang boyfriend? Wala naman. Puro trabaho lang ang nasa isip ng anak kong yun. Gusto niya kasi na tumulong muna. Yung pangalawa mo, ano naman ang trabaho? Ay, nag-aaral pa yun. Nasa 2 taon na rin sa kolehiyo. Ang lakas naman yata ng loob niya mag-aral. Working student ba siya? Ang ate niya nagpapaaral sa kanya. Kahit ba sabihin mong sa State University lang siya nag-aaral, ako, magastos pa rin naman. Dapat siguro nagtatrabaho na siya para makatulong na sa inyo. Pangarap talaga ni Jopet na makapag-aral. Ganun din naman ang pangarap po sa mga anak ko. At saka nangako naman ang anak ko na kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral, siya naman ang magpapaaral sa bunso niyang kapatid. Ambisyoso din naman ang anak mo kahit ikaw. Hindi naman porke na mahirap wala ng karapatan ng mga anak kong makapag-aral. Ang ipinupunto ko lang naman Tama naman si Kuya Fabian. Hindi hadlang ang kahirapan para hindi makapag-aral. Mabuti nga ganun sila mag-isip Bernie, kanina ka pa ba dyan?
Oo, narinig ko nga lahat ng pinag-usapan niyo ni Kuya eh. Ang sa akin lang naman, baka mahirapan si Kuya Fabian. Mabaon na naman sila sa utang gaya na nagkasakit ang asawa niya. Mabuti nga, nabayaran na nila lahat eh. Labas na tayo sa mga plano nila sa buhay. Hindi naman sila humihingi ng pera sa iyo eh. Oo nga pala, naalala ko may pupuntahan nga pala ako. Maiwan ko na muna kayo ha. Sige, mag-iingat ka. Pagpasensya nyo na ang asawa ko, Kuya. Umiiral na naman ang pagkamata pobre. Wala yun. Nasanay na naman ako sa pinsang kong yun. Pero kahit ganun siya magsalita, mabait naman. O paano yan? Maiwan na kita dito. Magpapadala na lang ako ng merienda mamaya kay Presi. Salamat nga pala at sa akin mo binigay ang trabahong ito. Malaking tulong din ito sa aming mag-aama. May tiwala kasi ako sa iyo na maganda ang kalalabasan ng cabinet na ipagagawa ko. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Tuwing wala akong pasok sa trabaho, ako talaga ang nakatoka sa paglalaban ng mga damit namin. Tinutulungan naman ako ni Nonoy. Pero hindi si Jopet na abala sa pag-aaral kahit nasa bahay lang. Nakasaing na rin ako. At hinihintay na lang ang pagdating ni Itay para sana itanong kung ano ipapabili niyang ulam. Madilim na nung dumating siya. At may dalang mga tirang ulam mula sa bahay ng tiyahin ko. Malamang po si Tio Bernie ang nagpadala sa inyo, no? Oo. Wala naman daw kasing kakain kaya binigay na lang niya sa akin. Iinitin ko po ang iba. At yung matitira makikilagay po ako sa ref ng kapitbahay natin. Bibigyan ko na rin po sila. Oo nga, marami naman yan. Yung dalawa nga pala. Si Jopet po nasa kwarto nag-aaral. Si Nonoy naman po nagpaalam na maglalaro lang daw po ng basketball. Tinulungan ka naman ba sa paglalaba kanina? Opo, Tay. Kaya nga po pinayagan ko kumusta naman po ang maghapon niyo sa bahay ni na Tia Marisa? Ayos naman. Si Bernie lang ang nasa bahay nila kanina dahil yung mag-ina nasa labas pa. Babalik pa po ba kayo bukas sa kanila? Oo, tansya ko 3 araw ko yung gagawin. Mabuti nga't nakapag-extra ako habang hinihintay ko ang tawag ni Sir Herbert. Hindi po ba? Marami namang mga project ang boss nyo. Bakit nabakante kayo ngayon? Marami nga, kaya lang ang iba nasa malalayo. Nakiusap kasi ako sa kanya na ang ibigay na trabaho sa akin yung malapit lang para uwian pa rin ako. Mabuti naman po at okay lang sa boss nyo. Oo naman, mabait si Sir Herbert. Yun ang utang ko sa kanya nung nagkasakit ang inay mo. Hindi na niya pinabayaran. Tulong na daw niya yun sa atin. Mukha naman po talagang mabait siya. Nakita ko po siya nung burol ni inay. Sa edad niyang mahigit 30, matagumpay na siya sa mundo ng construction. Sa sobrang pagkasubsob sa trabaho, hindi niya yata naalalang manligaw. Ibig niyo pong sabihin, Tay, wala pa rin siyang pamilya? Minsan nga kapag maganda ang mood, binibiro ko na bakit hindi pa mag-asawa. Para meron na mag-aalaga sa kanya pag uwi niya galing trabaho. Sabi lang niya hindi pa daw dumarating ang babaeng magpapatibok ng puso niya. Tingin ko po, Tay, pihikan sa babae ang boss nyo. Yun din ang palagay ko. Mainit na ba yung ulam? Ay, opo, Tay. Ibibigay ko lang po ito sa kapitbahay natin at tatawagin ko na rin si Nonoy. Sige, ako na maghahain para pagbalik niyo ikakain na tayo. Nakasalubong ko na rin naman si Nonoy habang papunta ako sa court. Naliligo pa siya sa sariling pawis. Inakbayan ko naman siya kahit nanlalagkit ang katawan at sabay na kaming umuwi sa bahay. Pagdating nakahain na si Itay at nakaupo na sila sa hapag ng kapatid ko. Pinagsaluhan namin ng gabing yun na masaganang hapunan. Noon lang kasi kami nagkaroon ng maraming klase ng ulam. Kinabukasan dahil 10:00 pa naman ang pasok ko, nagluto na muna ako ng almusal namin. Nauna nang umalis ang dalawa para pumasok sa eskwelahan. Kami naman ni Itay sabay na umalis ng bahay. Tinanghali ka na naman, Kuya. Mas late pa nga ngayon. Sabi kasi ng asawa mo, ganitong oras ako pumasok .
Kahapon kasi ginabi na ako ng pag-uwi. Kuya, ako ang magbabayad sa'yo at hindi si Bernie, kaya sa akin ka sumunod. Pasensya ka na. Aagahan ko na lang bukas. Ibig sabihin, hindi mo pa matatapos ang ginagawa mong cabinet ngayon? Ano ba yan? Ang bagal mo namang gumawa, kuya. Kung alam ko lang sana, sa iba ko nilang ipinagawa. Pasensya na kung nababagalan ka sa trabaho ko. Gusto ko kasing pulido ang pagkakagawa ko para hindi naman nakakahiya sa inyong dalawang mag-asawa. Meron namang iba dyan na mabilis gumawa pero pulido. Pasensya ka na talaga, pinsan. Hayaan mo, kapag may inalok na trabaho si Bernie, tatanggihan ko na sa susunod. Ano yan? Paawa na naman? Naku, hindi Marisa. Hindi nyo naman kailangan maawa sa akin Ang mabuti pa, umpisahan mo nang gumawa ngayon. Sige, maiwan na kita dyan. Kaya ayokong kumuha ng tauhan na kamag-anak Masyado mapagsamantala. Nang araw na yun, malalim na ang gabi, wala pa rin si Itay. Nagchat naman siya na gagabihin siya. Ako na lang ang naghintay kay Itay at pinatulog ko na ang dalawa. Kahit alam kong nasaan ang aming ama, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Nakahinga lang ako ng maluwag nang dumating na siya. Bakas ang pagod sa mukha niya. Kaya naghain agad ako para makakain na siya ng hapunan. Salamat anak ha. Kanina pa nga ako nagugutom Hindi po ba kayo inalok na doon na kumain? Inalok naman kaya lang tumanggi ako. Mas gusto ko kasi na dito kumain sa bahay doon kasi bawal magkamay, puro sila nakakubiertos. Si tatay talaga. Bakit nga po pala ginabi na kayo? Tinapos ko na kasi ang trabaho para hindi na ako babalik doon bukas. Kailangan na rin kasi yung cabinet. Sa anak pala yun ng Tia Marisa mo na si Mel. Nasira na kasi yung lagayan niya ng mga damit. Bakit nga pala gising ka pa? Di ba sabi ko naman sa'yo, wag mo na akong hintayin. Hindi naman po kasi ako makatulog hanggat hindi kayo dumarating. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Malapit lang naman ang bahay ng tiyahin mo. Wala na po kayong magagawa. Hinintay ko na po kayo Oo nga, tapos na rin naman. Sa totoo lang po, Tay, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib dahil hindi na kayo babalik sa bahay na yun. Hanggang ngayon ba naiilang ka pa rin sa kanila? Alam nyo naman po na ibang trato nila sa atin dahil mahirap lang tayo. Wala namang binabanggit ang tiyahin mo na masama tungkol sa atin. Ganun lang talaga siya. Maayos naman ang trato sa atin ng mga anak niya. Tuwing may okasyon sa kanila, lagi nila tayong iniimbita. Kaya lang po, kapag nandun tayo, ibang mga plato natin kumpara sa ibang bisita. Hindi rin tayo pwedeng magpabalik-balik sa lamesa kung saan naroon ang pagkain. Kapag naroon kaming magkakapatid, laging mapanuri ang mga titig nila. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Pero kailangan kasi nating makisama sa kanila. Huwag mong kalilimutan na meron tayong utang na loob sa kanila. Nabayaran na rin naman po natin ang utang natin kay Tia Marisa. Ngayon ko lang to sasabihin sa iyo, anak ha. Malaki ang utang na loob natin kay Tio Bernie mo noon. Malaki na ibigay niyang pera nung magkasakit ang inay mo. Walang alam ang tiyahin mo sa bagay na yun. Di na rin pinababayaran ng tiyuhin mo. Kaya kapag humihingi siya ng pabor, hindi ko matanggihan. Hindi ko po alam, Tay, na ganun ang ginawa ni Tio Bernie. Ngayon, alam mo na. Alang-alang sa kabutihan ng tao, makisama na lang tayo. Sige po, Tay. Siya, matulog ka na. Ako na lang ang bahalang magligpit sa pinagkainan ko. Sumunod naman ako kay Itay. Nang makapasok ako sa kwarto at nang makahiga na, dun ko lang naramdaman ng antok. Kinabukasan nagisnan ko na si Itay na nagluluto sa kusina. Siya na rin ang nagtimpla ng kape ko. Ilang sandali pa nagising na rin ang dalawa. Matuloy na lumipas ang 1 linggo.
Wala pa rin trabaho nun si Itay. Kita na rin ang pagkainip sa mukha na nararamdaman niya. Kumusta po ang lakad niyo, Tay? Ano po ang sabi ng boss niyo? Wala pa siyang project sa malapit lang eh. Kaya nga siya nalulungkot din. Habang wala pa po kayong trabaho, ako na lang po muna ang bahala sa mga gastusin dito sa bahay. Hindi naman pwede yun, anak. Ako ang padre de pamilya sa bahay na ito. Hindi tama na sa'yo namin lahat iasa. Pansamantala lang naman po eh, habang wala pa kayong trabaho. Parang gusto ko nang tanggapin yung inaalok ni Sir Herbert sa akin eh. Malaki rin kasi ang arawan at isasabay na lang daw niya ako pag-uwi para makatipid ako ng pamasahe. Yun nga lang, lingguhan ako makakauwi. Bahala po kayo kung tatanggapin niyo ang alok niya. Wala naman pong problema sa amin kung lingguhan ang uwi niyo eh. Yun nga lang po, maninibago kami na hindi namin kayo kasama sa hapunan. Sabi naman ng boss ko, kapag nagkaroon ulit ng project dito sa malapit, kahit hindi pa tapos ang trabaho lilipat niya ako agad. Yun naman po pala eh. Ang lakas niyo po pala sa boss niyo. Gusto ko rin muna makausap ang dalawa mong kapatid bago ko magdesisyon. Sige po, Tay. Kahit ano pa po ang maging desisyon niyo, lagi po akong nakasuporta sa inyo. Salamat, anak. Alam ni Itay na maliit lang talaga ang sahod ko. At hindi ko kakayanin ng gastos lalo't may pinapaaral akong kapatid. Kaya kahit mabigat sa loob niya, napilitan na rin siyang tanggapin ang trabaho sa malayo. 2 linggo na siyang nagtatrabaho doon nang biglang sumulpot sa bahay namin si Tia Marisa. Kahit ako nagulat sa pagdalaw niya. Kayo po pala, Chang. Tuloy po kayo. May kailangan po ba kayo? Wala ka yatang kasama. Ako nga lang po ngayon sa bahay eh. Nabanggit nga pala ng Itay mo na nag-aaral ang mga kapatid mo. Buti nakakayanan mo. Opo, hati naman po kami ng gastusin ng Itay. Nasaan nga palang Itay mo? Sa Sabado pa po ang uwi niya. Malayo po kasi yung trabaho niya eh. Ganun ba? May kailangan pa naman ako sa kanya. Sasabihin ko na lang po sa kanya kung ano ang sadya niyo. Nagustuhan kasi ng kaibigan ng anak ko yung ginawang cabinet ng Itay mo. Gusto rin kasi sana niya magpagawa. Nako, hindi na po yun maaasikaso ng Itay eh. Hindi ba niya pwedeng maisingit yun? Nakakaya kasi sa kaibigan ng anak ko eh. Itatanong ko na lang po kay tatay pag uwi niya. Siya nga pala, kumusta naman ang trabaho mo? Ayos lang naman po. Di ba maliit lang naman ang sahod mo? Wala ka bang balak maghanap ng trabaho na mas malaki ang sahod? Sa ngayon po ayos lang naman po ang trabaho ko. Hindi naman po kami nagkukulang. Tsaka mahirap po maghanap ng trabaho ngayon. Sa bagay nga, hindi ka nga pala nakatapos kaya paano ka makakahanap ng magandang trabaho, di ba? Si Jopet na lang pala talaga ang pag-asa ng pamilya niyo. Sana lang hindi siya mag-asawa kaagad. Dahil kung hindi, sayang ang sakripisyo mo. Nangako naman po ang kapatid ko na hindi agad mag-aasawa eh. Siya po kasi ang magpapaaral sa bunso naming kapatid. Huwag ka muna magsalita ng tapos. Mahaba pang lalakbay ng kapatid mo. Marami ang pwedeng mangyari. Baka hindi niya matupad ang pangako niya sa inyo. Kasama po sa ipinagdarasal ko lagi na sana walang maging problema sa mga plano namin. Pareho talaga kayo ng Itay mo. Masyadong madrama sa buhay. O siya, aalis na ako. Pakisabi lang sa tatay mo, ha? Tumango na lang ako sa tiyahin ko. Nang makaalis siya, tsaka ako naman itinuloy ang ginagawa ko. Habang abala ko, hindi ko napigilang maalala ang trato sa amin no ni Tia Marisa. At iba pa naming kamag-anak na mas maganda ang buhay. Kapag sumasagi yun sa isip ko, hindi ko maiwasan na malungkot. At minsan pa nga naiiyak pa ako dahil naaawa ako sa sarili ko. Dumating ang araw ng Sabado. Pinagpahinga ko lang muna si Itay bago ko binanggit ang pagpunta ni Tia Marisa. Ano daw ang kailangan? Tay, gusto raw magpagawa ng cabinet yung kaibigan ni Ate Mel. Nagustuhan daw po kasi ang gawa niyo eh.
Ganun ba? Ay, paano kaya ito? May trabaho naman ako. Yun nga po ang sabi ko eh. Baka raw pwede niyong maisingit. Hindi naman kasi yun magagawa ng isang araw lang. Kahit may katulong pa ako. Kung ako lang ayoko nang tanggapin niyo pa yun. Linggo na nga lang ang pahinga niyo eh. Kaya lang nakakahiya naman sa Tia Marisa mo. Hindi niyo po kailangan mahiya. Alam naman nilang may trabaho kayo eh. Ako na lang din po ang magsasabi para hindi na kayo mahirapang humarap. Sige anak, ikaw na lang ang bahalang magsabi. Akin na po pala ang mga damit niyong pangtrabaho. Lalabhan ko na po. Salamat anak ha. Ay, may dala nga pala ako dyan ng mga mamon, merienda at baon ng mga kapatid mo. Dahil sa kaabalahan ko sa trabaho at sa gawaing bahay pag-uwi, hindi ko na naalala na dumaan sa bahay ni Tia Marisa para sabihing hindi magagawa ni Itay ang cabinet. Nang makita kong parating ang tiyahin ko, tsaka ko lang naalala. Magmamano sana ako pero iniwas niya ang kamay niya. Napasyal po kayo, Chang. Ang itay mo, Nasa trabaho po. hindi pa ba siya bumabalik dito sa atin? Hindi pa po eh. Mukha pong matatagalan ng trabaho niya sa malayong lugar. Di ba dati naman, sa malapit lang siya nagtatrabaho. Bakit ngayon mas gusto niya sa malayo? Hindi naman po sa gusto niya sa malayo. Kaya nga lang walang project sa malapit ang boss niya. Kaya wala po siyang pagpipilian kundi tanggapin ang trabaho kahit malayo. Nabanggit mo ba sa tatay mo ang sinasabi ko? Opo. Kaya lang po hindi niya magagawa. Kapos po siya sa oras Bakit hindi niya kaagad sinabi? Sinabi ko pa man din sa kaibigan ng anak ko na pumayag na ang tatay mo. Bakit naman po kasi ganun ang sinabi niyo? Sana po hinintay niyo muna ang sagot ni Itay. Malay ko bang hindi pwede ang itay mo? Dati naman kasi kahit anong ipagawa ko, hindi siya tumatanggi. Dati po yun. Dahil nasa malapit lang ang trabaho niya. Baka naman pwede niyang gawa ng paraan. Wala naman siyang pasok ng araw ng linggo Iyon na lang po kasi ang pahinga ni Itay At nagsisimba po kami sa araw na yan. Bakit ba ang hirap ng pakiusapan ng ama mo, ha? Nagmamalaki na yata siya ngayon, Baka nakakalimutan ninyo noong mga panahong walang-wala kayo. Hindi naman po kami nakakalimot, Chang. Gusto naman po kayong pagbigyan ni Itay Iyon nga lang po wala siyang oras. Hindi ba siya pwedeng umabsent sa trabaho kahit 2 araw lang? Babayaran naman siya ng kaibigan ng anak ko. Ayoko mapahiya, ha? Mas nakakahiya naman po sa boss ni Itay. Matagal na po siya doon. Kung hindi lang ako malalagay sa alanganin hindi ako makikiusap ng ganito. Kung ganon, okay lang po na malagay sa alanganin si Itay basta wag lang kayo. Masyado naman po yata kayong makasarili, Chang. Malaki po ang utang na loob namin sa inyo, oo. Pero hindi naman po yata tama na ipilit niyo ang gusto niyong mangyari. Aba, sumasagot ka na sa akin, ha? Hoy, baka nakakalimutan mo kung sinong kaharap mo. Nawawalan ka na ng respeto, Palibasa kasi, wala kang pinag-aralan. Pasensya na po, Chang. Hindi ko naman po sinasadyang makapagsalita ng hindi maganda sa inyo. Ang tatay mo na lang ang kakausapin ko. Para akong nanghina na makaalis ang tiyahin ko. Siguradong ipagkakalat niya sa iba naming kamag-anak ang ginawa kong pagsagot sa kanya. Ang inaalala ko si Itay. Sigurado kasi na siya ang mapagsasabihan. Hindi ko na rin maiwasang mapaiyak dahil sa sinabi niya na wala akong pinag-aralan. Hindi ko naman ginusto na hindi makapagtapos Ang sakit pala na marinig sa mismong kadugo ang mga salitang yun. Mula ng araw na yun, naging tahimik na ako. Bihira na ako makipagbiruan sa mga kapatid ko. Tuwing tinatanong nila ako, lagi kong sagot pagod lang ako sa trabaho. Hindi na rin maalis-alis sa isip ko ang mga masasakit na salitang binitiwan ni Chang. Lalo pang bumigat ang dalahin ko nang maramdaman ko na parang nag-iba ang pakikitungo sa akin ng iba naming kamag-anak. Naging malamig kasi sila sa akin. Alam kong agad na siniraan na ako ng tiyahin ko.
Kahit nakakaiyak at nakakapanlumo, pinilit ko nilang ayusin ang sarili ko at i-focus sa trabaho ang buong atensyon ko. Lingid sa akin nakarating kay Itay ang ginawa ng tiyahin ko. Ipinaalam yun ng isang pinsan ni Itay. Mabuti naman nagpakita ka rin. Naku, pasensya ka na, pinsan. Medyo abala lang kasi ako sa trabaho. Iniutos ko na lang sa iba yung tungkol sa cabinet. Nabanggit nga yun ni Demi. At sinabi ko nga na kahit gustuhin ko man talagang hindi uubra. Pinalampas ko na nga yun eh. Ang hindi ko lang nagustuhan, ang sagutin ako ng anak mo ng pabalang. Ang mga anak ko, kahit kailan hindi nila ako sinasagot. Tapos ang anak mo, akala mo kung sino sumagot? Palibasa kasi walang pinag-aralan. Ako na ang humihingi ng tawad sa ginawa ng anak ko. Pero wala kang karapatan na insultuin siya at siraan sa iba nating kamag-anak. Anong insulto at siniraan? Nagsasabi lang naman ako ng totoo Nasasaktan ba siya dahil sa sinabi kong wala siyang pinag-aralan? Totoo naman yun Hindi katulad ng mga pinsan niya. May mga tinapos na nga, magagalang pa. Pasensya na ulit. Huwag ka mag-alala. Hindi na yun mauulit. Dapat lang. Baka isipin ng ibang tao hindi mo tinuturuan ng magandang asal ang mga anak mo. Pagsasabihan ko na lang si Demi. Pagsasabihan mo lang? Hindi mo man lang ba uutusan na pumunta dito para humingi ng tawad? Sobra naman yata yun, pinsan. Anong sobra? Tama lang yon Baka naman kasi lalong mapahiya ang anak ko. Sana naisip niya yon bago niya ako sinagot. Hindi ko maipapangako na pupunta siya rito pero sasabihan ko siya. Hindi na kailangan pumunta dito ni Demi. Bernie, bakit ba basta ka nalang sumusulpot? Sige na pinsan, ayos na ang lahat. Pasensya ka na sa abala. Alam ko na marami ka din ginagawa. Salamat sa iyo. Alis na ako, Marisa. Pasensya na talaga. Mag-iingat ka. Talaga bang kinakalaban mo ako, Ano bang sinasabi mo dyan? Kita mo nga pinagsasabihan ko, tapos sasabat ka para lang sabihin na ayos na. Ganun lang ba yun? Bernie, sinagot-sagot ako ni Demi. Kaya ka siguro sinagot-sagot ng tao dahil sumobra ka na rin. Akala mo yata hindi ko napapansin kung paano mo tratuhin ang magkakapatid. Gusto mo humingi ng tawad sa iyo si Demi, yung anak ba nating si Mel? Sinabihan mo ba noon na humingi ng sorry sa bunsong anak ni Kuya Fabian? Dahil pinagbintangan niya na ninakaw yung cellphone niya. Yung pala naiwan lang niya sa kwarto. Bakit kailangan gawin yun ni Mel? Sino ba sila? Kita mo na? Tumitingin ka rin sa katayuan ng isang tao. Masyado mong minamaliit ang mga taong yun at minamata. Para yun lang, pinapalaki mo na. Ikaw ang nagpapalaki ng lahat. Sinisiraan mo ang sarili mong pamangkin sa mga kamag-anak nyo. Sigurado ko may dagdag bawas pa yun. Ginawa ko lang naman yon dahil nainis ako. Pero hindi naman paninira ang ginawa ko Totoo naman na sinagot niya ako. Kung hindi mo rin naman aayusin ang trato mo sa kanila, huwag ka nang hihingi ng pabor sa kanila. Nakakahiyayang inaasal mo. Akala mo naman pinanganak kang may gintong kutsara sa bibig. Sobra ka naman yata. Parang hindi asawa ang turing mo sa akin Ikaw ang sumusobra na. Dahil lang sa mga anak natin kaya nagagawa ko pang pagtiisan ang ugali mo. Kapag hindi ka pa magbago, iiwanan na kita. Nakaramdam naman ng takot si Tia Marisa sa bantang yun ng asawa. Inaalala agad niya kung saan na siya kukuha ng pambili niya ng mga luho kung hihiwalayan siya ni Tio Bernie. Samantala, kinausap naman ako ni Itay pagdating niya sa bahay. Tahimik lang ako habang nagsasalita siya. Wala ka bang sasabihin? Ano pa po bang sasabihin ko? Wala naman akong karapatan na ipagtanggol ang sarili ko Dahil sino ba ako? Magtimpi ka na lang kapag pinagsasabihan ka ng tiyahin mo at ng iba nating kamag-anak. Lagi naman pong ganun ang ginagawa ko Kaya lang sumobra na po kasi si Tia Marisa. Noon pa, galit na siya sa aming magkakapatid. Lagi niya kaming hinahanapan ng butas para masiraan sa iba nating kamag-anak. Ikaw na lang ang magpasensya kung ganun man ang ginagawa sa inyo. Dahil mahirap lang tayo? Wala ba tayong karapatan ng mga tuwiran?
Lagi na lang bukang bibig na bastos at wala kaming modo. Samantalang sila hindi man lang tayo nire-respeto. Huwag na lang natin itong pag-usapan. Iwasan mo na lang na sumagot ng pabalang sa kanila. Lagi na lang ba kayong ganyan, Tay? Magiging sunod-sunuran na lang ba kayo sa mga kamag-anak nating magandang buhay, ha? Ipagtanggol niyo naman kami kahit minsan lang. Hindi yung mananahimik lang kayo sa isang sulok habang pinagsasalitaan kami ng masasakit na salita. Tama na! Hindi ka ba talaga titigil? Hindi ako titigil hanggat hindi kayo natatauhan. Naalala niyo pa ba noon habang pinagbibintangan ni Ate Mel si Nonoy na nagnakaw ng cellphone niya? Nasa tabi lang kayo habang nakatungo. Umiiyak na ang kapatid ko noon habang sinasabi na hindi niya yun ginawa. Pero hindi niyo man lang siya ipinagtanggol. Para pang naniwala kayo sa kanila kaysa sa sarili niyong anak. Napatunayan naman na hindi siya ang kumuha. Dahil nakita ni Manang Presi ang cellphone sa kwarto. Paano kung hindi nakita? Di habang buhay na lang natatatak sa pagkatao ng anak niyo ang pagiging magnanakaw kahit hindi naman totoo. Hindi nga sila humingi ng tawad Tapos ako pipilitin humingi ng kapatawaran sa pinsan niyo? Tama lang ang sinabi ko sa kanya. Kaya hindi ako hihingi ng dispensa. Gusto mo bang masira ang pamilya natin, ha? Gusto mo na isipin nila na bastos kayo mga anak ko? Matagal na po nila tayong hinusgahan dahil sa pagiging mahirap natin. Dahil sa estado natin sa buhay, mababang tingin nila sa atin kaya ganun din nila tayo tratuhin. Kung patuloy niyo pa po silang ituturing na kamag-anak, bahala po kayo. Pero ako, wala nang pakialam sa kanila. Masama pa rin ang loob ko kay Itay. Hindi pa rin siya nagbabago. Mas mahalaga pa rin sa kanya ang sasabihin ng mga kamag-anak namin. Gusto niya maganda ang maging imahe niya sa mga yun kahit isakripisyo pa niya kami. Hindi man lang niya kami ipagtanggol sa kanila. Kung siya madaling makalimot, ako hindi ko makakalimutan kung paano kami trinato na parang basahan. Sa katagalan nagkaayos na rin kami ni Itay dahil na rin sa mga kapatid ko. Lingguhan pa rin ang uwi niya. Sakto namang naroon ng Itay nang dumalaw si Tio Bernie. Gusto ko munang humingi ng dispensa sa inasal ng asawa ko sa inyo. Kasama ko sana siya sa pagpunta dito. Kaya lang, meron siyang importanteng nilakad Wala na yun sa akin. Kalimutan na natin ang nangyari. Ang bait mo talaga, pinsan. Ang mga anak mo pala. Si Demi naglalaba. Yung dalawa naman nasa basketball court. Masasabi ko na maswerte ka sa mga anak mo. Maswerte ka rin naman sa mga anak mo. Si Sofia nasa ibang bansa, si Mel may magandang trabaho. Napaka-perpekto kung titingnan ng pamilya namin. Pero hindi totoo yun. Lahat naman ng pamilya may mga pinagdadaan ng problema. Magagawa niyo rin yung lampasan basta sama-sama kayo. Sana nga. Oy, ano nga pala ang sadya mo sa akin? Dumating na kasi si Sofia nung isang araw. Sa Biyernes talaga ang birthday niya, pero gaganapin sa Linggo. Pumunta kayo ng mga anak mo. Puro kamag-anak at malapit na kaibigan lang naman ang inimbita. Ay, sige. Sasabihan ko mga anak ko. Inaasahan ko na pupunta kayo. Oo naman. Paano, pinsan? Tutuloy na ako. Salamat sa pagpunta mo rito. Nag-abala ka pa talaga. May kalahating oras din nagtagal sa amin si Tio Bernie. Excited naman na nagkwento si Itay na dumating na si Ate Sofia galing ibang bansa. Tahimik lang naman kami magkakapatid. Nang umalis na si Itay para pumasok sa trabaho, noon lang naglabas ng saloobin ng mga kapatid ko. Sinabi ko naman yun kay Itay nang makauwi siya sa bahay namin. Uy, bakit naman ayaw sumama nun dalawa? May trauma pa po kasi hanggang ngayon si Nonoy. Natatakot daw siya na baka maulit na naman yung nangyari dati. Sasamahan na lang daw po siya ni Jopet dito. Sakto naman daw na kailangan niyang mag-review. Di tayo na lang pala ang dadalo. Ayoko rin pong pumunta. Mas gusto ko pong magpahinga na lang. Nakakahiya naman sa Tio Bernie mo kung ni isa sa inyo hindi pupunta bukas. Bahala na lang po kayong magdahilan. Hindi naman po mapapansin kung wala kami. Kahit sandali lang sana, magpapakita lang tayo at batiin na rin natin si Sofia.
Nahihiya rin po kasi ako na humarap sa mga kamag-anak natin eh. Sigurado po ako na hindi pa rin nila nakakalimutan ng mga sinabi ni Tia Marisa. Huwag mo na lang silang pansinin. Ang importante naman hindi natin pinahiya ang Tio Bernie mo. Biruin mo naman sumadya pa siya rito sa atin. Sige po, Tay. Pero sandali lang po tayo dun ah. Ayoko pong magtagal sa bahay nila. O sige, kung yan ang gusto mo. Nang mga oras na yon, nagtatalo rin ang mag-asawa. Dahil hindi nagustuhan ni Tia Marisa ang ginawang pag-iimbita sa amin ni Tio Bernie. Talaga bang wala lang halagang opinyon ko sa bahay na ito? Akala ko ba wala na sa iyo ang nangyari noon? Kaya nga inimbita ko na rin sila. Kamag-anak mo pa rin sila. Wala akong pakialam. Bukod tanging sila lang ang mahirap, tapos papupuntahin mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga bisita? Tsaka, sinabi mo ba sa anak mo na inimbita mo ang mag-aamang yon? Malinaw naman na sinabi ng anak mo. Lahat ng kamag-anak ninyo, imbitado. Hindi mo lang kasi naintindihan ang sinabi niya. Hindi kasama ang mag-aamang yon. Wala na tayong magagawa. Alangan naman na bawiin ko pa. Mahilig ka kasing manguna eh. Hindi ka muna nagtatanong. Bahala ka kapag nagalit sa'yo si Sofia ha. Sana wag na silang pumunta. Anak lang natin siya. Wala siyang karapatan na magalit sa akin. Huwag mo sanang kalilimutan na siya ang may kaarawan at hindi tayo. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang punot dulo ng galit ninyo sa kanila. Wala namang ginagawa ang mag-aama. Napakababaw naman na dahilan ang pagiging mahirap nila. Kasi nga mga abusado rin. Makita mo kapag dumating sila, para silang mga patay gutom. Kapag nasira ang party ng anak mo ha, walang dapat sisihin kundi ikaw. Naiiling na lang si Tio Bernie habang sinusundan ng tingin ng asawa. Parang gusto rin niyang pagsisiyan ang naging desisyon. Bigla tuloy siya nag-alala sa aming mag-aama. Sa gabi ang party ng pinsan ko kaya marami pang oras para maghanda. Para hindi naman nakakaya, bumili na rin kami ng regalo ni Itay. Hindi ko lang sigurado kung magugustuhan yun ng pinsan ko. May pagkasosyal din kasi yun. Huwag na kaya tayong tumuloy, Tay. O bakit naman? Kinakabahan po kasi ako eh. Hindi ko alam kung bakit. Sandali lang naman tayo dun eh. Babatiin lang natin yung may birthday. Sayang naman yung regalo natin kung hindi may bibigay. Mabuti sana kung magustuhan ni Ate Sofia. Alam niyo naman na suplada yun eh. Di lalo na ngayon. Sanayin mo na ang sarili mo na laging makisalamuha sa mga kamag-anak natin. Hindi tama na lagi kayong nangingilag sa kanila. Hindi namin sila pangingilagan kung mabait po sila sa amin. Mabuti pa, magayos ka na. Maya-maya lang iaalis na tayo. Sige po, Tay. Dumating kami sa bahay ni na Tia Marisa na may mga bisita na. Halos lahat kamag-anak namin. Binati ko naman silang lahat at nagmano ko sa mga matatanda. Hinanap ko rin ang pinsan ko para maibigay ang regalo ko sabay bati sa kanya. Matipid ng ngiti lang ang ginanti niya sa amin ni Itay. Pagkatapos umupo na kami sa sulok. Mula sa kinauupuan ko nakita kong pinadala ni Ate Sofia ang regalo namin kay Manang Presi. At hindi isinama sa mga regalong naroon. Nalungkot naman ako at nakaramdam ng hiya. Puro kamag-anak pala natin ang narito. Ang iba po hindi ko nakilala. Ang mahalaga naman binati mo sila at nagbigay galang ka sa matatanda. Tay, umuwi na lang po tayo. O bakit na naman? Kinakabahan po kasi ako kanina pa eh. Nakakahiya naman kung uuwi na tayo agad. Kumain na muna tayo para hindi sayang ang pagpunta natin. Wala pa naman pong sinasabi na pwede nang kumain. O pwede na sigurong kumuha ng pagkain. Yung iba'y may bit-bit na eh. Hintayin na lang po natin na makakuha ang lahat. Ayoko na may masilip na naman sa atin ng tiyan.
Ay ako na lang ang kukuha ng pagkain natin. Hintayin mo na lang ako rito para makauwi na rin tayo. Sandali lang, Tay. Ay, sana lang talaga. Tama na pumunta kami. Tuloy-tuloy na si Itay sa mahabang mesa kung saan naroon ang mga pagkain. Lumingon pa siya sa akin sabay ngiti. Dahil nakatuon ang pansin ko kay Itay, hindi ko na namalayan ang paglapit ni Tia Marisa at pag-upo sa tabi ko. Ikaw lang ba, Iha, ang dumalo? Kami lang po ni Itay ang pumunta. Nasaan ang itay mo? Kumukuha po siya ng pagkain. O bakit? Nagpasabi na ba na pwede na kumain? Hindi pa po ba? Nakita po kasi namin na may mga ilan ng bisita ang kumukuha. Pambihira talaga kayong mag-ama. Para kayong patay gutom. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Pinsang buo nyo naman po si Itay eh. Ayun na nga eh. Kilala ko kayo, kaya ako nasasabi to. Nagdala ba naman kayo ng regalo, ha? Meron naman po kaming dala. Inabot ko na po kay Ate Sofia. Akala ko wala eh. Kapag ganun, nakakahiya talaga kayo maging kamag-anak. Aalis na lang po kami ng Itay. Ay, wag mo nga akong dramahan ha. Kumain muna kayo bago umalis. Hindi na po, Chang. Maraming salamat na lang po. Habang nag-uusap pa kami ni Tia Marisa, dumating naman si Itay dalawang plato na puno ng pagkain. Hindi naman nakaligtas sa akin ang pagtalim ng mga mata ng tiyahin ko habang nakatingin sa mga plato. Ang dami naman yan, kuya. Ay, naparami ang lagay ko eh. Lahat kasi mukhang masasarap. Siguro naman mabubusog na kayo sa kinuha ninyo, no? Baka naman bumalik pa kayo para kumuha ng pagkain. Ha? Ay, sapat na ito sa amin. Pwede bang doon kayo sa medyo tagong lugar? Parating na rin kasi ang ibang bisita eh. Ay, sige, lilipat na lang kami ng lamesa. Alam ko na pareho kaming nararamdaman ni Itay. Gusto ko na rin lumubog nun sa inuupuan ko. Nang tumalikod si Tia Marisa, nagagilap ako ng mesa na malayo sa karamihan. Sa pinakasulok na malapit sa mga halaman, dun kami pumwesto ni Itay. Kumain ka na, anak. Damihan mo ang lechon kasi bihira lang tayo makakain yan. Mahirap pong lulukin ng mga pagkain. Mas gusto ko na lang pong umuwi. Kainin na muna natin ito. Mas nakakahiya kasi kung iiwan na lang natin ito rito. Lagi na lang po bang ganito? Pagsasalitaan nila tayo ng masasakit at ipapahiya tayo. Patawarin mo ko, anak. Walang dapat sisihin kundi ako. Hindi kita pinakinggan. Sana hindi na lang tayo dumalo. Wala naman po kayong kasalanan eh. Gusto nyo lang naman pong makisama. Sige na, kumain ka na para makauwi na tayo. Pangako, anak, huling beses na nating pupunta sa mga handaan ng pamilya ng tiyahin mo. Pinahiran ko muna ang mga luhang tumulo sa pisngi ko at saka hinarap ang pagkain. Kahit hindi ko tumalunok at parang sapal na sa bibig ko. Nang tingnan ko si Itay, konti din siyang kumain. Lingid sa amin, kanina pa pala nakatingin sa amin si Tio Bernie. Nang hindi na siya nakatiis, lumapit na siya sa amin. Bakit nandito kayong mag-ama? Ang layo ninyo sa mga bisita. Ay, ayos lang kami rito. Magpapaalam na rin kami sa iyo. Hindi na kami magtatagal. Salamat sa pag-imbita mo sa amin. Pamilya kayo, kaya hindi ninyo kailangan magpasalamat. Ikaw, Demi, bakit ka umiiyak? Bigla po kasing sumama ang pakiramdam ko. Kaya uuwi na lang po kami. Nakita ko na kinausap kayo ni Marisa. May sinabi ba siya sa inyo? Wala naman. Tinanong lang niya kung bakit kami lang ang pumunta. Lahat kami natuon ng pansin sa tili ng tiyahin ko. Namumula ang mukha niya sa galit habang palapit sa amin. Dinuro-duro pa niya ako nang makalapit.
Ikaw, ninakaw mo ang wedding ring ko. Kayo lang ang mahirap dito kaya walang ibang gagawa nun kundi ikaw. Chang, hindi ko po magagawa yun. Sinungaling! Pumasok ka lang sa pamamahay namin na wala na agad ang wedding ring ko. Huwag mong pagbibintangan ang anak ko. Hindi ko sila pinalaki na malikot ang kamay. Ipakukulong kita kapag hindi mo inilabas ang singsing ko. Baka naman kung saan mo lang nailagay. Hanapin na lang natin. Sigurado ako na kinuha ni Demi ang singsing ko. Walang ibang gagawa nun kundi siya. Suot ko pa yun kanina. Kaarawan ng anak natin. Huwag mo naman sanang sirain. Kung ayaw mo na tuluyang masira ang party ng anak mo, paalisin mo ang mag-amang yan. Nakakahiya magkaroon ng bisitang magnanakaw. Haalis na kami ng anak ko. Salamat sa pag-imbita sa amin. Pasensya na kayo, Kuya Fabian. Demi, Huwag kang humingi sa kanila ng pasensya. Dapat nga sila ang humihingi ng kapatawaran sa atin eh. Parang gusto ko nilang maglahong parang bula dahil sa mapanghusgang tingin sa akin ng mga naroon. Paglabas ng gate, napahagulgol na lamang ako ng iyak dahil sa matinding pagkapahiya. Tana, anak. Alam ko namang hindi mo yun magagawa. Ang sama niya para ipahiya ako sa maraming tao. Tapos gusto pa niya akong ipakulong. Wala naman akong ninanakaw eh. Malinis ang konsensya natin. Alam ng Panginoon na wala tayong ginagawang masama sa kapwa natin. Hindi ko makakalimutan ang ginawa ni Tia Marisa sa akin. Tayo nang umuwi. Nang mapatapat kami sa basurahan, nakita namin doon ni Itay ang dala naming regalo. Kinuha ko yun. At napakuyom na lang ako dahil sa matinding galit. Ni hindi man lang tiningnan ang laman at basta na lang tinapon. Pagdating sa bahay, nagkulong lang ako sa kwarto. Si Itay na lang ang nagkwento sa dalawa sa totoong nangyari sa party. Buong gabi kong iniyakan ang pangyayaring yun. Akala ko dun na matatapos. Naikalat na rin pala ng tiyahin ko ang nangyari. Pakiramdam ko lahat na lang sa akin nakatingin. Ang pinakamasaklap na walan ako ng trabaho. Kapitbahay ko kasi ang nagpasok sa akin. Sinumbong niya ako sa amo ko. Oh, ba't maaga kang umuwi ngayon? Wala na po akong trabaho, Tay. Tinanggal ako dahil magnanakaw daw ako. Ano ka mo? May nagsumbong po sa amo ko tungkol sa nangyari sa party. Makakahanap ka rin ng bagong trabaho. Mas maganda at malaki ang sahod. Huwag ka nang umiyak, anak. Bakit puro na lang kamalasan ang nangyayari sa akin? Hindi yan totoo, anak. Pagsubok lang ito sa atin. Puro na lang ba tayo pagsubok? Habang sila umaangat at tinatapakan ng mga katulad natin? Nonoy, ikuha mo ng tubig ang ate mo. Ayoko ng tubig. Hindi yan ang magpapakalma sa akin. Magpahinga ka na lang muna sa kwarto mo. Sinira nila ang buhay ko. At reputasyon na yun lang ang meron tayo. Naniniwala ako sa karma. Darating din ang araw na mapaparusahan sila sa ginagawa nila. Walang araw at gabi na hindi ako umiiyak. Ito ang namana ko sa aking ina. Mahina ang loob at madaling maapektuhan ng problema. Lagi lang akong tulala at minsan hindi ko makain. Labis na ang pag-aalala sa akin ni Itay at mga kapatid ko. Isang araw dumalaw si Tio Bernie. Nasa duyan lang ako noon at nakatingin sa kawalan. Walang reaksyon sa nangyayari sa paligid ko. Anong nangyayari kay Demi? Ilang araw na siyang ganyan.
Sinusubuan ko na nga lang para kumain. Palagay ko masyado siyang naapektuhan sa mga nangyari. Natanggal din kasi siya sa trabaho. Hirap na rin siya makapag-apply. Pina-check up nyo na ba siya? Nakakaranas daw na matinding depresyon ang anak ko. Madalas hindi na siya natutulog sa gabi. Sa araw ganun din. Minsan bigla na lang siyang iiyak dahil naiisip niya na hindi siya nakakatulong sa akin. Kung kailangan nyo ng tulong, magsabi ka lang at ako na ang bahala. Asawa mo ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang anak ko. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa iyo. Pinagsabihan ko na rin si Marisa sa ginawa niya. Wala rin siyang balak na magsampa ng reklamo. Dapat ko bang ipagpasalamat yun? Walang kasalanan ng anak ko. Wala siyang ninakaw na kahit na ano. Hindi ako magnanakaw, Tay! Hindi! Hindi totoo ang ibinibintang nila sa akin! Hindi ka magnanakaw, anak. Alam namin yun. Halika na sa loob ng bahay. May biskwit doon. Magmerienda ka muna, baka nagugutom ka na. Di ba sabi ng doktor, bawal kang magutom? Ayoko ng biskwit. Gusto ko ng tinapay. Ay, sige. Meron din doon. Teka, ikukuha kita. Inasikaso muna ako ni Itay bago niya muling hinarap si Tio Bernie. Tinawag din niya ang kapatid kong si Nonoy para bantayan ako. Lagi ba siyang ganoon? Oo. Para bang gusto niyang takasan ang realidad dahil sa sakit ng kalooban na naranasan niya. Tanggapin mo na itong pera. Huwag mo nang tanggihan. Lahat ng tulong ibibigay ko. Sabihin mo lang, pinsan. Salamat sa iyo. Ang layo talaga ng ugali mo kay Marisa. Sana sa iyo na lang nagmana ang mga anak mo. Magkahalong awa at galit ang nararamdaman ni Tio Bernie ng mga sandaling yun. Matinding awa dahil sa kalagayan ko. Galit dahil sa ginawa ni Tia Marisa. Pagdating sa kanila, agad niyang hinanap ang asawa. Pero sabi ng kasambahay nila hindi para umuuwi. Parang may bumubulong din sa kanya na halongkatin ng mga gamit nito na ginawa nga niya. Sa isang pouch na puro resibo, nakita niya doon ang pinagsanlaan ng wedding ring nila na sinasabi ni Chang na ninakaw sa kanya. Oh, hinihintay mo daw ako, sabi ni Presi. Sabi mo nawawala ang wedding ring natin. Pinagbintangan mo pa ang pamangkin mo. Ano itong resibo na ito? Nakalagay dito na isinanla mo bago ang party. Ay, hayaan mo ako magpaliwanag. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Malinaw na sa akin na sinungaling ka. Anong klaseng pag-iisip meron ka? Pinahiya mo sa maraming bisita si Demi. Nawalan din ng trabaho dahil umabot sa bus niya ang nangyari. Hindi ko naman sinasadya. Wala lang akong pagpipilian. Tama na! Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Kay Kuya Fabian at Demi ka magpaliwanag at humingi ka na rin ng tawad. Ano? Ihihingi ako sa kanila ng tawad? Bakit? Hindi mo kaya? Nagawa mo ngang sirain ang buhay ng pamangkin mo eh. Hayaan mo na lang sila. Wala namang kwenta ang mga taong yun. Ikaw ang walang kwenta. Ano ang pinagyayabang mo? Ito ba? Ha? Kukunin ko ito lahat para bumalik ka sa pagiging mahirap. Hihiwalayan na kita. Hindi mo magagawa yan. Matagal na tayo nagsasama. Maawa ka naman. Gagawin ko na ang gusto mo. Ihihingi na ako ng tawad kay Demi. Kailangan mo rin silang tulungan. Gusto mong hanapan ko ng bagong trabaho si Demi? Kanino ko siya irerekomenda? Hindi nga siya nakatapos. Ikaw rin naman ah. Hindi ka nakatapos pero kung mangmata ka ng kapwa mo. Bakit ba ako ang kinakalaban mo? Dahil hindi ako makapaniwala na nagawa kong pakasalan ng isang ganid at matapobre na babaeng katulad mo. Lahat ng sabihin mo, tatanggapin ko. Hihingi din ako ng tawad sa mag-ama. Tutulungan ko makakuha ng bagong trabaho si Demi. Huwag mo lang akong iwan. Hindi trabaho ang kailangan ni Demi. Kailangan niya ng pera para makapagpagamot. Ha? Anong sakit niya? Nakakaranas ng matinding depresyon si Demi
dahil sa ginawa mong pamamahiya sa kanya. Hindi biro ang pinagdadaanan niya. Para yun lang? Yung iba nga mas matindi pa ang pinagdadaanan pero hindi naman nade-depress. Talaga bang wala kang katiting na awa dyan sa puso mo, ha? Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganon ang pamangkin mo. Oo nga. Pupunta na nga ako sa kanila. Ano pa bang gusto mo? Kung pagtatawanan mo lang ang kalagayan ng pamangkin mo, mabuti pa huwag ka nang pumunta doon. Kaya nga ako pupunta doon dahil sabi mo hihiwalayan mo ako kung hindi ako hihingi ng tawad. Hindi naman bukal sa loob mo ang gagawin mo. Mahalaga pa ba yun? Pag-aralan mo muna kung paano magkaroon ng simpatsya sa kapwa mo. Saan ka pupunta? Bakit inilalagay mo ang mga damit sa maleta? Hindi ko na kayang makisama pa sa'yo. Maawa ka naman. Huwag mo akong iwan. Isinalya pa ni Tio Bernie ang asawa nang tangkain siya nitong pigilan sa braso. Hanggang sa labas ng bahay nakasunod sa kanya ang asawa. Pero hindi na siya napigilan pa. Samantala nagpa siya si Itay na dalhin ako sa isang mahusay na albularyo. Ayon na rin sa payo ng boss niyang si Herbert. Nagpa siya siyang iwan ako kay Lola Crisanta, ang matandang dalagang albularya. Ilang beses na rin noon nagpabalik-balik si Tia Marisa sa bahay namin hanggang matsyempohan niyang may tao na. Akala ko tuluyan na kayo umalis sa lugar natin. Ilang beses kasi ako nagpabalik-balik dito pero wala kayo. Hindi naman masabi ng mga kapitbahay ninyo kung saan kayo nagpunta. Ano ba ang kailangan mo? Si Demi, Wala siya rito. nasaan siya? Wala ka nang pakialam kung nasaan man siya ngayon. Pwede ba? Umalis ka na. Marami pa akong dapat gawin. Huwag mong sabihin na ipinasok mo siya sa mental hospital. Kung wala ka maayos na sasabihin, umalis ka na bago pa kita ipagtulakan. Kung ako lang ang masusunod, hindi ako pupunta dito. Nakiusap lang sa akin si Bernie na puntahan kayo dahil kailangan niya ng tulong. Dahil nakakaranas ng depression ang anak mo. Oh, dahil sa iyo, parang mababaliw na ang anak ko. Pagkatapos mo siyang pagbintangan na kinuha niya ang wedding ring mo, yung pala isinanla mo lang para pambili mo ng mga luho. Paano mo nalaman ang bagay na yan? Hindi na mahalaga kung paano. Subukan mo lang uli na siraan ng anak ko o kahit sino sa kanila. Matitikman mo ang galit ko. Huwag mo akong matakot-takot. Hindi mo yata alam ang kaya ko ring gawin. Ano pa ba magagawa mo kung wala na sa tabi mo ang asawa mo? Isa talagang malaking pagkakamali ang pumunta ako dito. Sinabi mo pa, dahil pinahiya mo lang ang sarili mo. Umuwi ka na sa inyo at hintayin mo ang karmang nararapat sa iyo. Mula nang umalis ang asawa na wala na rin ng panggastos si Tia Marisa. Umaasa na lang siya sa mga bigay ng dalawang anak. Kalaunan naman natigil na dahil parehong nawalan ng trabaho. Hindi na rin nakabalik sa Amerika si Ate Sofia sa di malamang dahilan. Napilitan na lang silang lumipat sa mas maliit na bahay para makamenos sa gastusin. Ito na nga yata ang karmang sinasabi ni Kuya Fabian. Ayokong bumalik sa pagiging mahirap. Gusto ko pa rin mabili ang lahat ng gusto ko. Napilitan ng puntahan ni Tia Marisa ang asawa para humingi ng tulong. Hindi rin siya makapaniwalang nasa magarang bahay ang asawa. Samantalang sila ng mga anak naghihirap at nagtitiis sa maliit na bahay. Paano mo naaatim na tumira sa ganitong bahay samantalang naghihirap kami ng mga anak mo? Bahay ito ng kapatid ko. Dito lang niya ako pinatira habang wala silang mag-anak. Ah, yung kapatid mong suplada na si Angela? Hindi suplada si Angela. Ayaw lang niya talaga sa'yo dahil sa ugali mo. Hindi ko na yun problema. Kung ganon, anong ginagawa mo dito? Bernie, maawa ka naman sa amin ng mga anak mo. Pareho silang walang trabaho. Ubos na ang mga ipon nila. Baon na kami sa utang. Kaya mo pa naman. Bakit hindi mo subukan maghanap ng trabaho? Ano naman ang papasukan ko? Maliban sa may edad na ako, wala naman akong tinapos.
Hindi mo ba naiisip na yung nangyayari sa'yo? Karma na yan dahil sa ginawa mo sa kapwa mo. Pati mga anak natin dinamay mo. Nakikiusap ako sa'yo. Maawa ka naman sa amin. Hanggat hindi ko nararamdaman ang sinseridad sa'yo at pagbabago, wala kang makukuhang tulong mula sa akin. Bakit ba nagbago ka na? Ano bang ginawa sa'yo ng mag-amang yon at ganyan na ang pakikitungo mo sa akin? Hindi ako nagbago. Napuno na lang ako sa'yo. Yang sobrang pagiging mapagmataas mo, yan ang sumira sa pagsasama natin. Sinunod ko naman ang gusto mo. Pinuntahan ko si Kuya Fabian kaya lang siya pa ito nagmamalaki. Dahil ikaw pang mayabang imbis na magpakumbaba ka. Ikaw ang may malaking kasalanan sa kanila. Huwag mo sanang kalilimutan yon. Laylay ang balikat na umuwi na lang sa kanilang bahay si Tia Marisa. Pagdating naabutan niyang umiiyak ang mga anak. Iniwan na raw ng nobyo si Ate Sofia dahil nalaman nito ang ginawa niya sa akin. Maging si Ate Mel iniiwasan na rin ng mga kaibigan. Nakakatakot daw baka sila naman ang pagbintangan ng ina. Pero hindi naniniwala ang tiyahin ko na yun ang dahilan. Malamang na hindi lang matanggap ng nobyo at mga kaibigan na naghihirap na sila. Dahil wala na mapagkuhanan ng panggastos, napilitan na rin ng tiyahin ko na tumanggap ng labahin at mamalansya. Samantala kahit magaling na ako, ayoko pa rin umalis sa poder ni Lola Crisanta. Doon lang kasi ako nakaramdam ng katahimikan. Pero lagi ko pa rin naaalala ang nangyari sa akin. Iniisip mo kung paano ka makakaganti sa tiyahin mo, no? Paano niyo po nalaman na yun ang laman ng isip ko, Lola? Madali lang naman basahin ang isip ng tao. Lalo ka na. Hindi kasi ako matahimik. Tingin ko, hindi ako makakabalik sa dati kong buhay kung hindi ako makakaganti sa tiyahin ko. May alam ako kung paano ka makakaganti. Kailangan lang masidhi ang kagustuhan mong iparanas sa taong yun na poot dyan sa puso mo. Paano po ako makakaganti? Sa pamamagitan ng kulam. Bibigyan ko siya ng malalang karamdaman na kahit sinong doktor, hindi siya mapapagaling. Kulam? Marunong po kayong mangulam? Oo, iha. Pero pinipili ko lang kung sino ang tutulungan ko. Ngayon, nasisiguro mo ba gusto mo pa rin gumante? Opo, Lola. Gusto kong kulamin yung si Tia Marisa. Gusto kong maramdaman niya ang paghihirap ko noon. Yung kahihiyan na hindi ako makatingin ng diretso sa mga tao. Gusto kong maranasan niya kung paano iwasan. Sa gabi ng pagbilog ng buwan, isasagawa ko ang orasyon. Salamat po, Lola. Dahil sa inyo, makakapaghiganti na rin ako sa taong yun. Lagi naman akong dinadalaw ni Itay at mga kapatid ko. Nakikita nilang hiyang sa akin ang pagtira sa probinsya. Nalaman ko rin na nag-working student ang kapatid ko para kahit papano, hindi na siya umasa sa tatay namin. Talaga bang ayaw mo pang sumama pa uwi sa bahay? Sorry po, Tay. Hindi pa po ako handang harapin ng mga tao sa atin. Tsaka, dito ko lang po naranasan ng katahimikan eh. Sige, hindi na kita pipilitin. Alam ko naman na hindi ka pababayaan ni Aling Crisanta. Inaalagaan niyo po akong mabuti. Para na rin po akong nagkaroon ng isang ina o lola sa katauhan niya. Basta, kapag handa ka na, lagi lang kaming naghihintay sa iyo. Opo, Tay. Namimiss ko na rin naman kayo eh. Kaya lang, mas nangingibabaw ang takot ko. Lagi mong tatandaan, anak. Hindi ka namin pababayaan ng mga kapatid mo. Ano man ang mangyari. Alam ko naman po yun. Masaya ako na kahit gaano pa kaabala si Itay at mga kapatid ko, nagagawa pa rin nila akong dalawin. Bala ko naman nang umuwi pagkatapos maisagawa ang paghihiganti ko. Nang makauwi nga si Itay, muling dumalaw sa kanya si Tia Marisa. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Nakita ko kayong dumating. Dinalaw niyo siguro si Demi. Bakit hindi niyo pa isinasama pa uwi? Masaya na ang anak ko kung nasaan man siya ngayon.
Kaya tigilan mo na ang kakatanong ng tungkol sa kanya. Pamangkin ko naman siya. Wala naman sigurong masama kung kukumustahin ko siya. Alam ko naman na gusto mo lang makichismis sa nangyayari sa kanya, hindi dahil nagmamalasakit ka. Dapat siguro, ikaw ang kumustahin ko. Kumusta na ba ang bagong buhay mo? Pansamantala lamang ito. Babalik din sa dati ang buhay naming mag-iina. Matayog ka pa rin sa kabila na bumagsak ka na. Ano ba ang gusto mo? Gayahin ko kayo? Hindi ko sinabi na gayahin mo kami. Ang gusto ko, lumayo ka na sa amin. Patahimikin mo na kami. Paano ko gagawin yun? Kayo nga ang ugat kung bakit nabagong buhay namin eh. Dahil sa inyo, nagalit si Bernie at iniwan kami. Kami pa talagang sinisisi mo? Hindi ka pa talaga natatauhan sa karma na nangyayari sa'yo? Hindi karma ang tawag dito. Sinusubukan lang ako kung hanggang saan ang itatagal ko. Hindi ako susuko katulad ng anak mong nabaliw. Walang hiya ka talaga. Napakasama mo. Ngayon lang ako nakakilala ng taong natutuwa sa kapahamakan ng ibang tao. Huwag ka magalit kuya kung nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ka ba talaga aalis? Hintayin mo ako't kukunin ko ang itak ko. Bahala nang makulong basta maipagiganti ko lang ang anak ko. Huwag kuya! Nababaliw ko na rin yata. Kung hindi ka pa aalis, ibabaon kong itak na ito sa katawan mo. Nagtatakbo naman sa takot palayo si Tia Marisa. Nang araw na yon, nagpa siyang itay na umalis na sa bahay na yon. Para na rin hindi sila guluhin ng tiyahin ko. Naisip na rin na ibenta yun ni Itay para makapagsimula kami ng bagong buhay. Hindi lang si Itay ang ginugulo ng tiyahin ko, maging si Tio Bernie. Nang sumunod na araw, bumisita ulit sa kanya ang asawa. Ano na naman ba ang kailangan mo? Nabigyan ko na ng trabaho ang mga anak natin. May trabaho na nga sila. Hindi naman sila nagbibigay ng panggastos sa bahay. Kausapin mo na lang sila. Alam nga naman na sila ang masunod kaysa sayo. Ang titigas ng ulo nila. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali ng pagpapalaki sa kanila. Wala namang perpektong pagpapalaki. Pero sana tinuruan mo sila kung paano maging mabuting tao. Lagi na lang talaga sa babae ang sisi kapag mali ang pagpapalaki sa mga anak. Hindi kita sinisisi. May mali rin ako. Dapat nun pa pinutol ko na ang sungay nila para hindi na sana sila lumaking mapagmataas. Pero naisip ko, namamana nga siguro ang ugali. Sa'yo kasi nila nakuha ang ugali nilang yon. Huwag na lang natin silang pag-usapan. Ang gusto ko sana, magkaayos na tayo. Pasensya na, hindi mangyayari ang gusto mo. Mas masaya at kontento na ako na nakalaya sa'yo. Hindi kaya meron ka ng ibang babae? Walang ibang babae. Mas gusto ko na lang muna na ilaan ang oras ko sa trabaho at sa sarili ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko na meron ka ng iba. Huwag mo sanang kalilimutan na kasal ka pa rin sa akin. Mag-asawa pa rin tayo sa mata ng mga tao at sa mata ng Diyos. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero ikaw, maraming nakalimutan. Isa na doon ang pagiging makatao. Wala ka nang ginawa kundi ungkatin ang bagay na yan. Tapos mag-aaway na naman tayo dahil sa nangyari kay Demi? Nakakasawa na! Paulit-ulit na lang ang problema natin. Hanggat hindi mo binabago ang ugali mo, hindi matatapos ang problema. Kahit naman baguhin ko ang ugali ko, hindi ka na rin naman babalik sa akin, hindi ba? Para din naman sa kabutihan mo ang gusto ko. Pwes, ayoko magbago. Ganito na ako habang buhay. Bahala ka na kung ganon. Pakiusap lang. Huwag mo na akong puntahan dito. Kahit makailang ulit nang sinabihan si Tia Marisa ng asawa, hindi pa rin siya tumitigil sa panggugulo. Makailang beses na rin siyang pumunta sa bahay namin. Kung hindi pa siya sinabihan ng kapitbahay namin na lumipat na sina Itay, patuloy pa rin siya sa pagpunta ron. Saan kaya sila lumipat? Hindi ko sila titigilan hanggat hindi ko nasisira ang mga buhay nila gaya ng ginawa nila sa akin. Nawala sa amin ang karangyaan dahil mas silang kinampihan ni Bernie. Yun namang tangang asawa ko, masyadong naawa sa kanila.
Mas maganda sana kung makita ko si Demi. Sa kanya ko ibubunto ng galit ko. Dumating ang araw kung saan isasagawa ni Lola Crisanta ang orasyon. Hindi ko maikakaila na excited na ako na mararanasan na rin ni Tia Marisa ang ginawa niya sa akin. Nasa isang sulok lang ako at nanonood sa ginagawa ng matandang babae. Sa sahig nagkalat ang nakasinding mga kandila. May papel din kung saan nakasulat ang pangalan ng tiyahin ko. Magdamag na nagsagawa ng orasyon si Lola Crisanta hanggang sa makatulog ako. Ha? Anong ginagawa ko rito? Nakatulog ka na kanina madaling araw. Natapos niyo ba ang orasyon? Oo naman, iha. Pag-uumpisa na ang kalbaryo niya sa bawat araw. Maraming salamat po, Lola. Sa wakas maghihirap na rin siya. Dahil sa ginawa ko, makakaramdam ako ngayon ng matinding pagkahapo. Matanda na kasi ko kaya madali na mapagod. Ayos lang po ba kayo, Lola? Oo naman, pahinga lang ang kailangan ko. Ako naman po ang mag-aalaga sa inyo. Huwag niyo na po munang isipin ang mga gawain dito sa bahay. Salamat, iha. Para na rin ako nagkaroon ng apo sa katauhan mo. Ganon din po ako. Para na rin akong nagkaroon ng lola sa presensya niyo. Kapag bumalik ka sa inyo, piliin mo pa rin na ibalik ang dati mong buhay, ha? Huwag ka patatalo sa mga pagsubok na darating sa'yo. Hangad ko pa rin na maging masaya ka. Opo, Lola. Susundin ko po ang sinabi niyo. Hindi ko alam na yun na pala ang huling sandali na magkakausap kami ni Lola Crisanta. Nang sumunod na umaga nang puntahan ko siya sa kwarto niya, wala na siyang buhay. Namatay siya habang natutulog. Narinig ng mga kapitbahay ko ang pag-iyak ko kaya napasugod sila sa bahay ni Lola. Matagal na palang may iniindang sakit ang matanda at naghihintay na lang ng huling sandali nito. Iniwan niya sa akin ang isang maliit na kahon kung saan nakalagay ang mga mahalagang bagay na ginagamit nito sa kulam. Iingatan ko po ito, Lola Crisanta. Para sa inyo. Hinding-hindi ko po kayo makakalimutan. Utang ko po sa inyo kung bakit ako gumaling at kung bakit ako nakapaghigante. Lagi ko po kayong maaalala at maging mga bilin niyo sa akin. Inilibing agad si Lola Crisanta ayon na rin sa bilin niya. Si Herbert din ang naghatid sa akin pauwi sa bagong bahay namin. Magkahalong lungkot at sayang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. May lungkot akong nararamdaman dahil sa sandaling panahon na kasama at napamahal na sa akin si Lola Crisanta. At masaya naman dahil makakasama ko na ang pamilya ko. Nakausap ko nga pala ang Tio Frank mo. Iniimbita tayo sa bahay nila sa linggo. Ano pong meron? Kaarawan niya. Si Senta na kasi ang tiyuhin mo. Kaya maghahanda siya. Sigurado po na pupunta din dun si Tia Marisa. Sigurado yun dahil kapatid siya ni Tio Frank mo. Ayos lang naman kung hindi ka sasama. Ayaw din naman ng mga kapatid mo. Sasamahan ko na po kayo, Tay. Sigurado ka ba, anak? Opo, Tay. Gusto ko rin kasi siyang makita Huwag kang mag-alala. Hindi ka na niya magagawang ipahiya pa dahil alam na ng lahat ang ginawa niya. Sigurado po ako na kinakarma na siya dahil sa ginawa niya. Wala na silang bahay at kasambahay. Maliit na bahay na lang ang tinitirhan nila. Hiniwalayan na kasi siya ng asawa niya. Hindi pa po sapat yun, Tay. May iba pa akong karmang hinihintay na mangyari sa kanya. Anong karma naman ang tinutukoy mo? Yung matinding sakit na dadapo sa kanya. Yung kahit pinakamagaling na doktor ay hindi siya magagawang pagalingin. Hayaan na lang natin ang Panginoon na magparusa sa kanya. Sinabi po ng mga kapatid ko na hindi pa rin daw nagbabago si Tia Marisa. Lagi pa rin daw kayong ginugulo, kaya napilitan kayong lumipat ng bahay. Amin ako. Biruin mo, ipakukulam ako ng babaeng yon.
Kaya ngayon pa lang, humanap ka na ng mahusay na albularyo para mapigilan natin siya. Ang mabuti pa umuwi ka na. Nakakahiya na kasi ang mga pinagsasasabi mo. Pinagtatawanan ka na ng mga bisita. Walang nakakatawa sa mga sinasabi ko. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Nag-uumpisa na ang kulang sa akin. Sabi kasi ng matanda, kapag nagkita kami ni Demi, tsaka mag-uumpisa ang sumpa. Maririnig sa buong paligid ng tawanan. Hinila na lang ni Tio Bernie ang asawa para mailayo sa lugar. Sumama na rin ang dalawa nilang anak dahil sa sobrang hiyang nararamdaman. Pagdating sa bahay, doon na nag-umpisang tubuan ng makakating butlig ang balat ni Tia Marisa. Nang mga sumunod na araw, naging magaspang na ang balat niya. Naging kulubot na rin ang kanyang muka. Tumawag sa akin ang mga anak natin. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko rin maipaliwanag. Ilang doktor na ang tumingin sa akin pero hindi pa rin nila matukoy ang sakit ko. Nasaan sina Sofia at Mel? Iniwan na nila ako. Ikinakahiya nila ako at nandidiri sila sa akin. Hindi na nga ako makalabas ng bahay. Wala na akong naririnig sa mga tao kundi karma na raw ito sa akin. Maaaring totoo ang sinasabi nila. Ayaw mo pa kasing magbago noon pa. Hinintay mo pang sapitin mo yan. Maghahanap ako ng mahusay na doktor na titingin sa'yo. Maniwala ka sa akin. Hindi ako kayang pagalingin ng doktor. Kinulam nga ako. Kung yan ang lagi mong iisipin, hindi ka talaga gagaling. Albularyo ang kailangan ko. Yun ang hanapin mo. Sige, susubukan ko magtanong sa mga taga rito. Kapag gumaling ako, pangako, magbabago na ako. Hindi inaasahan ni Itay na dadalaw si Tio Bernie sa amin. Siya raw ang nag-aalaga kay Tia Marisa dahil nilayasan daw ng mga anak nila. Nabanggit din niya ang pagkakasakit ng asawa. May alam ka ba pinsan na albularyo? Uy, bakit yun ang hinahanap mo? Dapat dali mo na siya sa doktor. Ilang doktor na kasi ang tumingin sa kanya, hindi naman siya mapagaling-galing. Tingin ko pa, lalo siyang lumalala. Baka nga albularyo na ang makapagpagaling sa kanya. Albularya ang nagpagaling kay Demi. Kaya lang ipatay na siya. Ganun ba? Sayang naman, wala na pala siya. Wala rin naman akong kilala pa. Pero magtatanong na rin ako sa mga kakilala ko. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa'yo. Alam ko na malaki ang kasalanan sa inyo ni Marisa. Tingin ko, nagsisisi na siya. Kung kailan may sakit na siya, tsaka lang niya napagtanto ang mga mali niyang ginawa. Lagi talagang nasa huli ang pagsisisi. Oo nga, sabi ko nga hindi pa naman huli para magbago siya. Nakaratay na lang ba siya? Hindi naman, kaya lang ayaw niyang lumabas ng bahay. Naririnig daw niya kasi ang mga bulungan ng mga tao tungkol sa kanya tuwing lumalabas siya. Dati, nagagalit ako sa kanya pero ngayon, awa na lang ang nararamdaman ko. Sana gumaling pa rin siya. Nang makaalis si Tio Bernie, nahulog sa malalim na pag-iisip si Itay. Gusto na rin kasi niyang maniwalang nakukulam ang pinsan. Ganun kasi ang mga sintomas ng kulam. Tay, narinig ko po ang napag-usapan niyo ni Chong. Nakakaawa naman ang kalagayan ng Tia Marisa mo. Yun po ang tunay na karma sa kanya. Magtapat ka nga, Iha. May alam ka ba sa nangyayari sa tiyahin mo? Bakit niyo naman po nasabi yan? Pasensya ka na, anak. Kalimutan mo na ang tanong ko. Hindi nga nakapagtataka na may kumulam sa tiyahin mo dahil sa ugali niya. Malamang isa sa mga nakaalitan niya. Hayaan na lang po natin sila. Labas na po tayo sa kung ano ang nangyayari sa kanila. Mabuti pa, ang pag-usapan na lang po natin yung tungkol sa planong panliligaw ni Herbert. Hindi nga ako makapaniwala nang magpaalam siya sa akin . Matagal na pala siyang may gusto sa'yo. Kaya nga lang nahihiya sa akin. Napatunayan niyo naman po na mabuti siyang tao . Ay kaya nga pumayag na rin ako. Alam ko mapapabuti ka sa kanya. Kaya naman ibinigay ko na sa kanya ang basbas ko.
salamat po, Tay. Anak, sana balang araw mapatawad mo rin ang Tia Marisa mo. Mas masarap pa rin kasing mabuhay na walang kinikimkim na galit sa dibdib. Opo, Tay. Matuloy na lumipas ang mga araw, linggo at mga buwan. Sinagot ko na rin si Herbert at nagpaplano ng magpakasal. Masasabi kong masaya at kontento ako sa buhay na meron ako ngayon. Sa pagdating ni Herbert, parang nabura lahat ng hinanakit ko sa buhay. Dahil sa pag-aakalang puro kamalasan na lang ang nangyayari sa buhay ko. Kabaliktaran naman ang nangyayari kay Tia Marisa. Bagamat malakas pa rin, hindi naman niya magawang lumabas ng bahay dahil nahihiya siya sa itsura niya. Ikakasal na pala si Demi. Talaga? Natutuwa ako para sa kanya. Balita ko mayaman ang napangasawa niya. Sana hindi siya tumulad sa akin na binago ng pera. Sa bagay, iba naman siya. Alam ko na maganda ang pagpapalaki sa kanya ng mga magulang. Natutuwa ako na hindi ko na nararamdaman ang galit sa iyo. Nakakapagod din naman ang laging galit sa mundo. Mas magaan na rin ang dibdib ko. Sana, balang araw, mapatawad ako ni Demi at ng iba ko pang nasaktan. Huwag kang magsawa sa pagdarasal. Ipadaan mo sa kanya ang paghingi mo ng tawad sa mga taong nasaktan mo. Sigurado na may katugon ang mga panalangin mo. Maraming salamat din at hindi mo ko iniwan. Sana, huwag kang magsasawa na samahan ako. Hindi kita iiwan gaya na sumpaan natin noon. Hindi man kami nagkikita ni Tia Marisa. Sa kaibuturan ng puso ko, pinatawad ko na siya. Bagamat nalulungkot ako dahil wala nang lunas ang sakit niya, nagdadasal pa rin ako na sana magkaroon ng himala na gumaling pa rin siya. Wakas. O, Tay, ang aga niyo naman pong